Welcome mga kababayan dito po sa Kape at Balita dito sa Radyo Pilipino UK. Ang ating broadcast po ay nag-emanate pa dito sa lungsod ng London. Dito mo naman sa bansang United Kingdom. Kape muna tayo. Medyo umaambon-ambon at malakas po ang hangin dyan sa labas. Kaya't kailangan magsuot ng jacket. Pananggalang dyan sa ulan ho na yan. Alam po ninyo, mamayang alas 2 ng madaling araw, London time, alas 10 ng umaga dyan sa Pilipinas, muling magsisimula. Yun po namang hearing ng House Committee on Good Government. Nitong si Joel Chua, yung chairman, kaugnay pa rin ng issue kay Office of the Vice President. Na nito nakalipas nga ho na weekend, maraming mga nangyari. Ano po, mga kaibigan? Sinasabi ng ilan yung mga manok mga manok ng administrasyon na impeachable offense daw, mga kaibigan, yung binanggit nitong si Vice President Sara Duterte na sinasabi po nilang assassination plot kay Pangulong BBM, kay Lisa Marcos at kay Speaker Romualdez. Itong mga pahayag na ito, mga kaibigan, ng mga manok o mga alipores ni BBM dyan sa Kongreso, lalo lang ho nilang pinag-iinit ang sitwasyon ho . Imbes na tumulong kayo na pahupain po yung sitwasyon, mga kaibigan, dahil gone out of hand na talaga kung sino-sino na hong nadadamay. Talagang ginagatungan nyo pa. Imbes na pahupain yung sitwasyon, ginagatungan nyo pa. Sinisilipan nyo naman ng ibang anggulo. Itong mga sinabi ni Vice President Sara Duterte, impeachable offense daw, sasampahan daw ng kaso, itinuturing daw po na active threat, national security threat ng National Security Council, maging ng Presidential Security, yung PSG dati, maging yan PNP. Hindi ho nakakatulong yan, sabi ng barbero ko dito at mga kaibigan at kababayan natin dito sa London, yung mga ganyan na tila ginagatungan pa ng ibang mga opisyal na alipores ni Pangulong BBM. Para lalong maidiin itong tanggapan itong si Vice President Sara Duterte at siya mismo ay madiin sa mga issue. Gusto nilang ilugmok. Hindi ho kayo nakakatulong dahil habang nilulugmok po ninyo, ginugulo ninyo ang Office of the Vice President at binabato ng kung ano-anong putik ang pangalan ni Vice President Sara Duterte, magpasorbeho kayo pagkatapos yan, ang taas ho ng rating yan, mga kaibigan. Alam nyo naman, parang hindi nyo alam, tayo mga Pilipino, sinusuportahan ho natin kung sino yung underdog, di ba? Ayan. Nadapa na nga, gusto nyo pang sipain. Parang gano'n ang nangyayari kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, pag-usapan po natin na sinasabi nilang dapat may mag-mediate nga sa pagitan ni BBM at ni OVP Sara. At ang pinanunukala yata ng iba si Senator Amy Marcos. Dahil dumalo po siya, mga kaibigan, doon sa Chief of Staff ni Vice President Sara, si Atty. Lopez, dyan po naman sa Veterans Medical Center, sumakay ng helicopter, nagdala ng bunch of flowers para kay Atty. Zuleika Lopez. Kahapon, mga kaibigan, sa BMMC. Napansin niyo, di ba, na itong si Senator Amy Marcos ay dumidistansya sa kanyang ading, si BBM, dumidistansya kay Romualdez, dumidistansya kay Lisa Marcos, dahil ayaw niya yung galawan ng mga taong nakapaligid sa kanyang kapatid doon. Naalala niyo ba nung mainit ang issue tungkol po dyan sa pagpapalit ng konstitusyon? Pilit na itinatanggi ni Speaker Romualdez, pero may nagsabi na siya ang nagpatawag ng meeting sa kanilang tahanan. Dyan po naman sa Forest Park, dyan sa Makati, mga kaibigan. At hindi man direktang tinawag noon na demonyo ng kanyang pinsang si Senator Amy Marcos, parang siya yung pinatutungkulan niya. So magiging epektibo kaya ang mediator itong si Madam Amy, Senator Amy, sa pagitan ni BBM ng kanyang kapatid o itong si BP Sara. Ano po sa tingin ninyo?
Ayaw ho niya yung mga nagpapadikta kasi yung kanyang ading sa mga kung sino mang alipores niyang nakapaligid sa kanya, mga kaibigan, from the House of Representatives. Kaya kung ayaw mamagitan ni Madam Amy, maghanap na lang po ng iba. Ang maganda ho kasi nito, Mr. President, maglabas po kayo ng pahayag, magbitaw kayo ng pahayag, yung medyo matigas na pahayag bilang isang Pangulo, para hindi ho kayo maakusahang weak leader. Na yun na nga yung sinabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na isa kayong weak leader, para hindi po kayo o hindi mapatunayan kayo ay isang weak leader, magsalita ho kayo na patigilin nyo na ho yung mga alipores ninyo dyan sa Kamara. Tigilan na ho ninyo kung ano mga sinisilip, kung sino-sino, kung ano-anong issue ang sinisilip ninyo sa mga katunggalin nyo sa politika. Actually, hindi nyo naman dapat katunggali ito Kanaman nyo dapat ito Itong si BP Sara, para sa pagsusulong ng inyong mga programa na ipinangako nyo sa mga mamamayan nung kayo nangangampanya pa. O ngayon, bukas, aalis kayo papuntang UAE. Manghihikayat ng mga investors. Yun naman ang laging dahilan, di ba? Pero kung nalalaman nila na may matinding away politika dito sa Pilipinas, meron kaya kayong mahihikayat ng investors dyan sa United Arab Emirates? Yun lamang po ang tanong natin. Magbitaw ka, Mr. President, ng isang tigasing salita sa inyong mga alipores sa Kongreso. Tumigil kayo, hoy, kanyo, para hindi kayo maakusahang isang weak leader. Salamat po.